So magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ken. Puntahan natin yung Atrium House. Site visit tayo. Tignan natin kung ano na yung progress doon sa project na yun. Check this out. Kaya namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Yung Atrium House, ang ilang video ko na ba to? May ilan na rin eh. Kung hindi nyo pa napanood yung mga nauna, pwede nyo i-search Atrium House Architect Area. Dito tayo kasi sa Los Baños, Laguna. Yan yung site ng project na to. Binagay natin doon sa lugar. Alam nyo naman dito sa Los Baños, maraming mga historical na buildings. Tapos may mga moderno rin. Kaya nilagay natin sa gitna, mid-century modern ang tema nito, parang yung mga bahay ng mga 1960s, 1950s na modern dito sa Pilipinas. Yun yung tema nito. Atrium House, kasi nilagyan natin siya ng atrium para maganda yung ventilation, natural ventilation, natural lighting. Ginamitan natin ng breeze blocks. Ang kulay niya ay kulay concrete lang. At ginamitan natin ng jalousies na may malalapad na blades, jalousie blades, papakita ko sa inyo mamaya. So ito ay kakaiba compared sa mga modern na mga bahay na ginagawa ngayon dito sa Pilipinas, kasi nagtry tayo na iangkop talaga siya sa tropical setting. Tropical kasi itong Pilipinas eh. So yun yung pinaka major consideration natin, yung climate. Tropical kasi yung tema nitong bahay na to. Yan na, itsura ng ating ngayon, Atrium House. Baba muna natin itong mga dala natin. Ito, kwento ko lang sa inyo. Anong dala ko? Ito yung tinatawag na concrete sealer. Yan, nakabox yun, tiles na para sa hagdan. Itong concrete sealer, ito yung ipang-coat namin dun sa pader. Kasi yung pader niyan kulay semento lang. So yan, may skim coat na kami dyan na kulay semento, kulay gray. Tapos ito na yung pinaka i-coat namin, pinaka pang seal, concrete sealer, para hindi siya maaligasgas. Na may bakod na gate. Install na natin 0.5 natin. Ayan, yan na yung itsura niya ngayon. Okay, Larry, may dala ako, kaya papababa natin. Okay, yan na. Yan na itsura niya ngayon. Hanggang dito pa yan eh. So malaki-laki yung lote ni client. Okay, nag-ano sila, nagla-landscape. Yan na ngayon yung volume niya. Ginamitan namin siya ng breeze blocks by Romuel Concrete. Tapos yung fasad ginamitan natin ng stone aral yan. Yan ang entrada. Yan natin, meron tayong tema na parang machuka, pero hindi naman talaga machuka, ceramic yan. Pero para mukha talaga siyang mid-century. Ito yung atrium. Nag-install ngayon sila Gwenden glass and aluminum ng screen. Steel mesh to, no? Yan yung steel mesh, matibay na screen yan. Stainless steel. Dito sa atrium, nag-install na kami ng steel matting. Kasi magkasabit dyan ng mga plants. Yan. So itong atrium na to, magbibigay ng mas pagandang natural lighting at saka ventilation. Kita nyo, hangin, no? Jalousie nga pala itong bintana natin. Kaya lang siya yung jalousie na mas malapad, 6 inches. Ito regular glass, yung nandoon tempered.
Ito yung living room. So dyan, nag-install kami ng tiles na parang parang hindi ko alam kung paano ko i-describe yung psychedelic. Pero siya lang yung kaisa-isang pattern dito sa walls, no? Aside syempre dun sa pattern na i-create o kini-create nung perforated blocks na yun, perforated walls yun, kapag ka maaraw, yung shadow niya, no? Nagkakascade dito, no? So may mga rectangular na patterns na nagkakascade dito sa flooring. Ito yung shadow. Kasama sa design niya, no? So yun yung sasabi natin na jalousies na tempered glass. 6 inches kasi ito eh. Kapag nakita nyo may ganyan yung glass, ibig sabihin tempered. Ito, may high ceiling tayo. Tapos ang view mo kapag nandito ka sa living room, meron kang view dito sa foyer. Papunta dun sa loft. Tapos atrium. Ito naman yung kitchen. Sa likod nito, ito yung kitchen. Yan. So ito yung kitchen natin. Pantry. Meron tayong nook. Maid's room. Tapos ito yung papunta sa master. Itong hallway na ito, paikot to. Paikot yan sa atrium. Tapos ito yung service kitchen. Gumamit kami ng concrete stamping. Hindi pa pwede ito katapakan? Pwede na. Pwede na. Yan. So paano ginagawa yan? Yan. Pagkatapos na screed, bulihin itong pattern, itong template na to. Galing sa Lazada lang nabili yan. Goma siya o plastic. Pupukpok siya dun para mag-create ng ganitong pattern. Ha? Driveway ito eh. Sa likod ang aming garahe. Dito sa side ay landscaping sila. Ilalagay sila ng frog grass. Ito yung punta sa master bedroom. Walking closet ito. Ito yung master bathroom. Medyo may konti tayong pattern, no? Para kasi ang mid-century ano yan eh, plain tas biglang may konting pattern. Ganun yung mid-century architecture dito sa Pilipinas. Master bedroom, may bay window, steel door. Bedroom number 2. Tapos ito ay toilet. Sabi ko nga sa inyo eh, merong pattern. Ito, binuhay namin tong wall na to. Kasi white itong toilet ito eh. So, bakit hindi natin lagyan ng talagang wild na pattern dyan, diba? Pwede naman yun.
yan muna. Update po kayo sa susunod hanggang sa matapos yung project ito. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye.